Please come in Franco, yaya ni Ivana kay Franco na pumasok. Sinalubong pa niya si Franco nang nakangiti at kumikinang ang mga mata. Nakalimutan na ni Ivana ang katotohanan na minsang pinalayas siya ng lalaking ito. Sa totoo lang, maraming tanong sa utak ni Ivana tungkol sa itsura ni Franco na ngayon ay napakagulo. Walang sinabi si Franco. Sakto namang pumasok si Amara na nakakita kay Franco na gulat din. Tumingin siya kay Lady Ivana. Anong nangyari sa kanya? Tanong niya. Ngumisi lang si Ivana. Yun ang dahilan kung bakit niya tayo pinatawag. Yan lang ang sagot ni Ivana. Pagkatapos nun, sinundan niya si Franco. Nakaupo sila ngayon sa sala. Spoiled talaga si Ivana kay Franco. Iba't ibang pagkain at inumin ang nakahain sa mesa. Nag-alok pa si Ivana na tumulong sa paglilinis ng mga sugat sa mukha ni Franco. Pero mayabang na tumanggi si Franco. Nakipag-away lang ako kay Steven, sabi ni Franco. Siyempre, iyon ang nangyari. Talagang pinag-isipan ito ni Ivana. Nag-resign na ako sa post ng President Director. Nagulat man sina Ivana at Amara na madaling nag-resign si Franco, nanatili silang tahimik at hinayaan si Franco na ipagpatuloy ang kanyang sinasabi. Ang pangalan ko ay tinanggal na rin sa Richards Family Registry. Hindi na ako bahagi ng Richards. Ano? Hindi man lang sumagot si Franco. Malamig pa rin ang titig niya. Paano kaya? Tanong ni Ivana. That is not important. That's not why I came. Let's get to the point. Lalong lumawak ang ngisi ni Ivana. Tell me, ano ba Franco? Gusto ko talagang marinig. I agree with your previous offer. I want to make them both forget their memories. I will help you in any process whatsoever. But that's not all. Natigil si Franco sa kanyang sinabi. Mas lalong nagpapa-curious kina Ivana at Amara. Ano? Ano pa bang gusto mo? Yung mga anak nila, lalong naging seryoso ang tingin ni Franco. The quintuplets are their strongest bond. I'm worried that the quintuplets will make them back together. Noon namin sinubukang paghiwalayin sila sa pamamagitan ng puwersahang pagbubura ng kanilang mga alaala, ani Franco. Gusto ko, isa sa kanila ang nawasak. Dapat silang mamatay. Nagkatinginan sina Ivana at Amara. Itinikom pa ni Amara ang nakanganganyang bibig. Franco, sigurado ka ba? Tanong ni Ivana. Mga bata lang sila, totally innocent kids, ani Ivana. Kahit na may ginawa din siyang masama sa mga quintuplet. Sa pagmumukha ko ngayon, sa tingin mo ba nagbibiro ako? Tanong niya. Nagpalitan ng mahabang tingin sina Franco at Ivana. Ivana chuckled. Well, okay then. I agree, pero you have to remember na sobrang binabantayan sila ng iba't ibang grupo. Hindi magiging madali, tsaka sikat na sila ngayon. Kahit ano na nag-aalala sa kanila ay palaging naka-highlight. Kung gumawa tayo ng maling hakbang, mamamatay tayo. Lahat ng fans nila, pahihirapan kami ng husto, ani Ivana. I will take the risk. I'll do anything. Everything is only for the sake of Camila and the destruction of the Richards family, ani Franco. Parang walang kahit kititing na awa o pagsisisi sa sinabi niya. Sige, tinutupad ko ang pangako mo. At isa pa tandaan mo, huwag kang magsisi. Ayoko, matigas na sagot ni Franco. It's really good to see you again after a long time. Nawawala na talaga ng identity ang company kapag iniwan mo, said one investor who is still holding on. Ngumiti lang si Steven. Hindi totoong ngiti, formal na ngiti lang. Kahit na natatandaan niya pa rin na ang lalaking ito ay nakilahok din sa desisyon tungkol sa kanya na umalis sa kanyang posisyon bilang President Director noong panahong iyon. Ngunit ayaw na itong pag-usapan muli ni Steven. Siya ay nabubuhay sa kasalukuyan. Kaya kailangan niyang tumuon sa mga nangyayari ngayon at sa kanyang mga plano sa hinaharap. Nakatayo na si Steven sa harap ng mahahalagang tao sa kumpanyang ito. Ito ay talagang isang magandang pagkakataon upang tumayo dito sa harap ng mga kagalang-galang na kababaihan at mga ginoo. Nagbigay ng malugod na mga salita si Steven. Ang mga pangunahing aktibidad ay tumakbo ng maayos. Malugod na tinanggap ni Steven ang kanyang mga tapat na empleyado. Daddy, agad namang napalingon si Steven nang marinig niya ang paborito niyang pamilyar na boses. Ang kanyang mga anak na babae ay tumatakbo patungo sa kanya. Ang mukha ni Steven na orihinal na flat ay agad na naging masayahin. At sumili ang mainit na ngiti sa kanyang gwapong mukha.
Yumuko si Steven para batiin ang kanyang mga anak. Mabuti na lang at nahawakan ni Steven ang bigat ng kanyang mga anak habang hawak siya. Daddy, congrats! Sabay pa ring sabi ng lima. Napangiti na lang sina Chris at William, nakasama nga ni Steven para batiin ang lalaki sa kanyang pagbabalik, nang makita ang pakikisalamuhan ng kanilang kaibigan. Ang malamig na figurang iyon ay maaari lamang uminit sa harap ng kanyang asawa at mga anak. Napatingin si Camila kina Chris at William. Ngumiti siya ng magiliw. Sabi ni Dahlia at Athena, gusto mo silang dalhin kung saan, Chris? Tanong ni Camila kay Chris. Oo. Isasama ko sila para makilala ang chairman. Gusto ng chairman na makilala ang dalawang talentadong bata na ito. Ito ay isang magandang pagkakataon para maasa ang kanilang husay sa pagditek. Sa tingin ko, interesado ang chairman na i-recruit ang iyong dalawang anak, Camila, paliwanag ni Chris. Tumango si Camila bilang pag-unawa. Okay, but please take good care of them. Masyadong delikado ang sitwasyon ngayon. Hindi ko sila pwedeng hayaang gumala masyado. Maraming humahabol sa mga anak ko, said Camila to the point. Tumango si Chris. Of course, Camila, aalagaan ko sila ng mabuti. Isa-isang hinalikan ni Steven ang noo ng anak. Salamat, aking prinsesa. Tuwang-tuwa si Daddy na pumunta kayong lahat dito para suportahan ako. Oo naman, kailangang nandyan tayo sa bawat masaya at malungkot na sandali, Daddy. Tumawa lang si Steven. Ginulo niya ang tuktok ng kanyang mga anak buhok. Tumayo si Steven. May kanya-kanya silang schedule. Kailangan ko ng maraming bodyguard para bantayan sila, pakiusap ni Camila. Tumango si Steven. Hindi mo kailangang mag-alala. Agad namang inayos ni Steven ang bagay na iyon. Ngayon ang mga quintuplet ay may iba't ibang schedule. Si Bettina ay may mga aralin sa pagpipinta, si Riley ay magsushot sa isang istasyon ng telebisyon, si Chloe ay nagsasanay ng martial arts, habang sina Dahlia at Athena ay sasama kay Chris. Nasa sasakyan si Franco, mukhang sarado na ngayon. Agad siyang bumaba ng sasakyan matapos makita ang figurang hinahanap. Mapait na ngumiti ang lalaki. Eto na. Dumating si Bettina kasama ang dalawang bodyguard na nagbabantay sa kanya. Ngayon siya ay may mga aralin sa pagpipinta. Isa sa mga talento na mayroon siya bukod sa kanyang kakayahang magbilang ay kamangha-mangha. Talagang sinusuportahan ni Steven ang lahat ng talentong taglay ng kanyang mga anak na babae. At wala siyang problema sa paggastos ng malaking halaga para maasa ang mga kahangahangang talento na iyon. Hindi sumama si Bettina kay Camila dahil kasama ni Camila si Riley. You don't need to come in. Just stay here, please. I will be safe, sabi ni Bettina sa dalawang bodyguard. Pinagmamasdan ni Franco mula sa malayo ang pakikipag-ugnayan ni Bettina sa kanyang mga bodyguard. Tulad ng inaasahan, magbibigay si Steven ng escort para sa kanila. Pero dalawang tao lang, madali ko silang tapusin. Pero gayunpaman, hindi ko sila kayang tapusin sa isang pampublikong lugar tulad nito. Pero prinsesa, pinakiusapan namin ni Mr. Richards na i-escort ka sa napakaikling distansya. Dapat ay makikita pa rin sa aming hanay. Kung sa labas lang kami mananatili, hindi ka namin masusubaybayan, sabi ng isa sa mga bodyguard. I'm fine. It's safe in there. And I'm very ashamed if always followed. So, you guys just stay here, okay? Pero papasukin mo kami, hindi tayo. No, you both stay here. I want to feel normal. Don't always follow me. Marami ring magulang ng student sa loob. The bad guys wouldn't dare kidnap me. Sa wakas, sa gusto o hindi, sinunod ng mga bodyguard ang utos ng kanilang munting ginang dahil patuloy na tumatanggi si Bettina na isama siya sa loob. Masyado silang alerto. Mayroong ilang mga mukha na ipinakita ng kanilang amo upang maging maingat. Ang mga mukha ni na Franco, Ivana at Amara. Kung nakita nila ang mukha na iyon, dapat nilang hawakan kaagad. Si Franco naman, syempre, napakatalino ng lalaki. Ilang araw na niya itong pinaghahandaan bago dumating ang araw na ito. Si Franco ay nakasuot ng silicone mask ng isang lalaking nasa edad 40. Ang kanyang gwapong mukha ay ganap na hindi nakikita. Perfect ang disguise niya. Pinalitan pa ni Franco ang bango ng pabango na madalas niyang ginagamit. At hindi lang iyon, bumalik si Franco sa kanyang sasakyan.
Sinulyapan niya ang babaeng binayaran niya para tulungan siyang mag-espiya kay Bettina. Talagang hindi karaniwang babae, masasabi mong napaka-profesional niya. Kung tutusin, hindi naman talaga siya bata. Ngunit ang mga babaeng nasa hustong gulang sa katawan at mukha nakahawig ng isang batang babae. Handa ka na? Tanong niya. Tumango ang babae. Oo boss. Tumango si Franco. Halika, magsisimula na ang iyong gawain. Si Franco ang gumaganap bilang ama ng anak na babae. Ang babaeng ito ay magiging isa sa mga kaklase ni Bettina sa klase ng pagpipinta. Samantala, naghihintay si Franco sa waiting room para sa mga magulang sa loob. Isa itong gininto ang pagkakataon dahil hindi pinapasok ni Bettina ang kanyang mga bodyguard. Dadaan na sana si Franco at ang maliit na babaeng hawak niya sa dalawang bodyguard ni Bettina. Napatingin silang dalawa kay Franco. Hindi, walang paraan na mapapansin nila na ako yun. Ngunit ang kanilang mga titig ay tila napaka-problema sa akin. Medyo mabilis na ang pintig ng puso ni Franco kaysa sa normal. Sir, at sa kasamaang palad, naharang si Franco. Kalmado si Franco habang tinitingnan siya ng taas-baba. Ano ito? Tanong niya, sa boses niya na binago niya para mas mabigat. Pwede ba tayong mag-usap, sir? No, I am very busy. You don't see. Ihahatid ko ang anak ko. Malapit na mag-start ang klase. You're going to make her late, sabi ni Franco sa hindi pagsang-ayon na tono. Ito ay masama. Hindi nila ako kayang titigan ng matagal. Kung masyadong matagal, tiyak na mapapansin nila ang silicone mask na suot ko. Sandali lang, sir. It won't take 5 minutes, sabi ng bodyguard. Hindi, halika, mahal. Binuhat ni Franco ang maliit na babae at mabilis na naglakad papasok. Nagkatinginan ang dalawang bodyguard ni Bettina saka tumango. Sa kasamaang palad, kahit na ang disguise ni Franco ay perpekto. May isang bagay na naghinala sa mga bodyguard ni Bettina. Ang relong ginagamit ni Franco ay isang marangyang relo na iilan lang ang nagmamay-ari. Alam nilang 3 lang ang nagsusuot ng relo sa bansang ito. At isa sa kanila ay Mr. Franco Richards. Alam ni Franco na may hinala siya. Kaya pagkapasok niya ay agad siyang tumakbo. Ibinaba niya ang maliit na babae. Tago, pabulong niyang utos. At agad namang sumunod. Si Franco mismo ang tumakbo sa kabilang direksyon. Tumingin siya sa likod kung hinabol siya ng mga bodyguard ni Bettina o hindi. Mukhang hinahabol talaga si Franco. Ang dalawa lumingon ng mga bodyguard sa kanan at kaliwa para hanapin ang kanyang kinaroroonan. Ano ang naghinala agad sa kanila? Damn it! Si Steven talaga may mga bodyguards talaga. Kung ito ang kaso, kailangan ni Franco ng ibang tulong. Kung hindi, malalaman siya. Nakapagtago si Franco sa isang bakanteng kwarto. Isang warehouse. Naglalaro si Franco sa kanyang cellphone. Nagpadala siya ng mensahe sa maliit na babae kanina. Magtago ka, nagkaroon na sila ng hinala. At syempre, pagdududahan ka rin. Huwag kang mahuli. Tapos, may kinontak siya. Come to my location. Hinahabol ako. I need you to trick them. Bilasan mo. Tumango ang taong tinawagan niya. Mabilis akong darating. Teka, magtago ka. Samantala, hinahanap ng mga bodyguard ni Bettina si Franco at ang batang babae. Sa kasamaang palad, 15 minuto na ang lumipas hindi pa nila nahahanap. Napakabilis nila. Ang gusali kung saan kinuha ni Bettina ang mga klase sa pagpipinta ay isang napakarangyang gusali. Napakalawak ng teritoryo na hindi mabilang na mga lugar na mapagtatagwan. We better secure Bettina first. Sinusundo natin siya ngayon. Dahil masyado tayong nakatutok sa target, nakalimutan na natin si Lady Bettina. Fair na, dapat mag-fasting tayo. Nagtakbuhan silang dalawa papunta sa classroom ni Bettina. Pareho silang tinitigan ng mga magulang ng mga estudyante dahil sa sobrang gulat ng mga mukha at ugali. Lumapit sa kanila ang isang babaeng nasa hustong gulang. Ano ba, binata? Nakakabahala ang ugali mo. May painting lessons ang mga anak natin sa loob. Pwede ka bang huminahon? Ang pagpinta ay nangangailangan ng mataas na konsentrasyon. May kidnapper, at tinutumbok nila ang binibini natin. Mukhang nagulat ang babae. Oo, nasa panganib si Bettina Richards. Oh my God, yung quintuplets. Oo. Napukaw ang atensyon ng mga magulang ng mga estudyante nang marinig ang pagbanggit ng pangalan ni Bettina.
Kumatok din sila sa pinto. Bilasan mo, buksan mo ang pinto. Maya-maya, tuluyang bumukas ang pinto. Mukhang nagulat at nalilito ang guro sa pagpipinta. Ano ito? Bakit ang ingay-ingay? Tanong niya. Hindi sumagot ang mga bodyguard, pumasok siya sa loob para hanapin si Bettina. Sa kasamaang palad, wala talagang Bettina doon. Lalong lumalala ang gulat. Bettina, nasaan si Bettina? Adeline, she is allowed to go to the toilet. Together with her friend kanina. Agad namang tumakbo sa banyo ang dalawang bodyguard ni Bettina. Tumakbo sila sa abot ng kanilang makakaya. Sobrang bilis ng kabog ng puso nilang dalawa. Nag-aalala tungkol sa kanilang binibini na kinidnap o nasugatan sa lugar. Sa ibang lugar, kasama ni Bettina ang maliit na babae na pumasok kasama si Franco kanina. Dumudugo pa ang kamay mo, sabi ni Bettina. Nina, isang bagong kaibigan na ginawa ni Bettina sa klase ng pagpipinta ngayong umaga. Si Nina ang bagong bata. Isang magandang babae na may blonde na buhok at asul na mga mata. Ipinakita ni Nina ang dagwang palso at ulong, hiniling kay Bettina na dalhin siya sa banyo. Ngunit hiniling na huwag iulat na siya ay nasugatan. What happened to your wrist, exactly? Mukhang bagong sugat. May nanakit sa'yo? Tanong ni Bettina. Tinitigan niya ng matindi ang mukha ni Nina. Malinaw na may iniisip si Bettina ngayon. Nadali ako ng patalim kaninang umaga. Gumamit ako ng band-aid. Pero tinanggal ko kasi madumi. Ani Nina na may sakit sa mukha. Maging ang mga mata niya ay nanginginig na rin sa pag-iyak. Ang galing talaga ng acting. Kumunot ang noo ni Bettina. Band-aid. Sinabi niya na gumagamit siya ng band-aid. Ngunit ang kanyang balat ay hindi nagpapakita na nagamit na niya ito. Oo, pero ngumiti lang si Bettina. May kinuha siya sa kanya bulsa ng kamiseta. Ito ay isang band-aid. Tapos nilagay niya sa sugat ni Nina. Ingatan mo ang kamay mo. Huwag mo nang madumihan ulit ang band-aid, sabi ni Bettina. Tumango si Nina. Ilang taon ka na? Biglang tanong ni Bettina. Ako, 5 years, sagot ni Nina. Mas matanda ka pala sa akin. Oo, 1 year ago at tayo, sabi ni Nina. Ngumiti ulit si Bettina. Fair na, tapos ka na diba? Tanong ni Bettina. Balik na tayo sa klase. Matagal na sigurong naghihintay ang teacher natin, ani Bettina. Pero umiling si Nina. Hindi, mauna ka na. Gusto ko pa dito. Oh, okay, then I will return to class. I'll tell our teacher kailangan mo pang pumunta sa toilet. Opo, salamat. Lumingon naman si Bettina. Gumawa siya ng isang maliit na hakbang patungo sa labasan. Samantala, si Nina, may kinuha ang maliit na babae na nakatago sa hita, sa ilalim ng palda na suot niya. Isang iniksyon na nilagyan ng anesthetic. Ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay idroga si Bettina. Mamaya magsusumbong siya kay Franco. Handa nang idroga ni Nina si Bettina. Ngunit nang idikit na ang syringe sa balat ni Bettina, tumalikod na si Bettina at hinarangan ang paggalaw ni Nina. Naging matalim pa ang tingin ni Bettina. Ikaw ang masama na pinadala para saktan ako ha? Tanong ni Bettina, kahit na hindi siya masyadong magaling sining sa pagtatanggol. Pero madalas din niyang makita at magsanay kasama si Chloe at ang kanyang ama. Kaya, alam niya kung paano ay lock ang paggalaw ng isang tao at kung paano ito ng kanyang enerhiya upang ang lock na ito ay tumagal ng mahabang panahon. Laking gulat ni Nina sa nangyari. Napaatras ang katawan niya hanggang sa tumama ang likod niya sa dingding. Halos ilabas ni Nina ang kanyang tunay na ugali. Pero bumalik agad siya sa acting suite, parang batang kasing edad niya. Adeline, ano ba? Bakit mo ako napagkamalan ng ganito? Ang sakit ng kamay ko, sabi ni Nina na may inosenteng mukha. Nabitawan niya ang syringe na hawak niya. Sana hindi iyon mapansin ni Bettina. Kahit na napansin na ni Bettina ang lahat. Sa lahat ng kakaibang ipinakita ni Nina ay napagtanto niya na hindi lang bata ang babaeng ito. Mga kunot sa noo at mata. Kahit hindi masyadong halata, mukhang nagpapagamot para mapanatiling bata ang mukha niya. Higit pa sa kabataan. Para talaga siyang bata na kasing edad ko. Ngunit nakikita ko ang pagkakaiba. Halatang may ginawa sa kanyang mukha para mapanatili itong bata. Hindi lang iyon. Marami pang kakaibang napansin si Bettina. Alam ni Nina ang kanyang edad. Alam niyang sikat siya at madaling malaman ang kanyang edad, ngunit para sa isang batang kasing edad ni Nina, tila hindi kawili-wiling malaman niya ang edad.
Malinaw, ang impormasyon tungkol sa kanya ay hinanap dati. At sigurado si Bettina na hindi ito para sa isang mabuting layunin. Walang sagot mula kay Bettina. Adeline, please, it is very painful. Please get away from me, pakiusap ni Nina. Ikaw, ang daming kasinungalingan. Sa tingin mo tanga ako ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan, sabi ni Nina. Pilit pa rin niyang inaalis ang katawan ni Bettina. Anak nang, siya ay isang bata, pero bakit ganito siya kalakas? At ang lock sa akin limitado talaga ang mga galaw ko. Bilis sabihin mo, sino nagpadala sa'yo dito? Tanong ni Bettina. Wala naman, hindi naman ako masamang tao. Please let me go. Nagsisimula na ring magpanik si Nina. Kung magpapatuloy ang posisyong ito, mahuhuli siya. Hindi rin niya makontak ang kanyang amo para tulungan siya. Napaka-desperado ng kanyang posisyon. Pinaplano mo akong lagyan ng droga, no? Tulong. Napasimangot si Nina sa sigaw ni Bettina. Lumayas ka sa akin, munting bata. Nalantad ito ng marahas na sinabi ni Nina, iba ang tono ng ganyan. Nang marinig iyon, napangiti talaga si Bettina. More towards a grin dahil nagawa niyang ipaaman sa babaeng ito ang tunay niyang pagkatao. Got you, sabi ni Bettina. Hindi ka pala bata. As I thought, isa kang matandang babae na nakabalat kayo bilang bata. Sinong demonyo ang nagpadala sa'yo? Lumayas ka. Sa buong lakas, sa wakas ay nailabas ni Nina ang lock ni Bettina. Ang gulo mong bata, papatayin kita mamaya, sabi ni Nina na nanlalaki ang mata. Mabilis niyang dinampot ang syringe na nalaglag niya kanina at naghanda para tumakas. Ngunit hindi iyon hinayaan ni Bettina. Agad niyang hinawakan ang nakatirintes na mahabang buhok ni Nina hanggang sa humadlang ang mga hakbang ni Nina. Hinayla pa siya ni Bettina nang napakalakas na ang maliit na katawan ni Nina ay hinayla pabalik, at pagkatapos ay nahulog ang babae. Ikaw, si Bettina naman, nilabas na lang ng dalaga ang dila. Hindi ko hahayaang makalaya ang isang masamang babae na tulad mo. Iluluksa kita sa kulungan, seryosong sabi ni Bettina. Matalim na tinitigan ni Nina si Bettina. Dali-dali siyang bumangon para tumugon sa paggamot ni Bettina. Pero nakaiwas si Bettina, mabilis siyang gumalaw sa kwarto hanggang sa hindi na talaga kaya ni Nina kahit hawakan lang ang kamay niya. Nasaan ang mga bodyguard ko? Siguradong hinahanap na nila ako no? Ouch, masyado na akong bumibili ng oras. Walang alinlangan si Bettina na darating sila. Nasa tuktok na ng ulo niya ang pagkadismaya ni Nina. Nakakainis ang ugali ni Bettina para sa kanya. At dahil sa frustration niya, tutok na tutok siya sa paghuli kay Bettina hanggang sa wakas. Nakuha ni Nina ang kamay ni Bettina. Masama ito. Medyo nakaramdam ng panik si Bettina. Ngunit sinubukan niyang manatiling kalmado. Hindi man lang siya nagpakita ng takot nang tumingin sa kanya si Nina with that satisfied grin. Masama kang bata, sinabi niya. Itinulak si Bettina sa sahig. Stay there. This wouldn't hurt kung hindi ka makulit. Ipikit mo ang mga mata mo. Utos ni Nina. Kinuha niya ang backup injection na inihanda noon pa at saka muling ibinalik ang tingin kay Bettina. Pilit na umiiwas si Bettina habang papalapit si Nina sa kanya. Hanggang sa huli, hindi na nakalayo si Bettina dahil tumama ang likod niya sa pader. Saan ka pa tumatakas, siya? Tanong niya. Tuwang-tuwa siyang makorner ang henyong si Bettina. Walang sinagot si Bettina. Hinawakan ni Nina ang M ni Bettina. Iturok na sana niya ang syringe sa kamay ni Bettina ngunit biglang. Agad na napabalikwas ng tingin sina Nina at Bettina. Nanlilisik si Nina nang makita kung sino ang dumating, habang si Bettina, ang 4 na taong gulang na batang babae ay masayang ngumisi. Napatingin siya sa mga bodyguards niya. Good job! Dumating kayo sa tamang oras. Proud na sabi ni Bettina. Itinapon ni Nina ang iniksyon. Bettina, okay ka lang? Tanong ni Nina. Sinusubukan niyang kumilos. Sana gumana ang trick. Sa kasamaang palad, agad na tinulak ni Bettina si Nina. Don't touch Mel ang sama mo. Sabi niya. Nagpapanik na si Nina, lalo na nang lumapit sa kanya ang dalawang matipunong lalaking nakaitim saka yumuko at ikinulong ang kanyang mga galaw. No, anong ginagawa mo? Inosente lang akong bata. Kanina lang kami nag-chat ni Bettina. I wasn't trying to hurt her. Pinipilit pa rin ni Nina na ipagtanggol ang sarili. Tumahimik ka, sigaw ng bodyguard. Lumapit muli ang ibang bodyguard kay Bettina.
Iniyuko niya ang kanyang katawan. Our apologies Lady Bettina. We're late, sabi ng bodyguard na sobrang sorry. Ngumiti lang ng masaya si Bettina. Tumayo siya nang hindi nangangailangan ng tulong. Tinapik ni Bettina ang balikat ng bodyguard na iyon nagbabantay sa kanya. No need to apologize. Ang galing mo, puri ulit ni Bettina. Napaka-humble ni Bettina sa kahit na sino. Please take care of that lady. She's not a child. I'm pretty sure she's way older than me. An adult lady. She was trying to sedate me kanina. I believe she has the intention to kidnap me. Okay, binibini. Tatawag kami agad ng pulis para imbestigahan ang kasong ito. Sabi nung bodyguard. Tumango si Bettina. Nagsumbong na ba kayo kina daddy at mommy? We have to give them the info. I'm afraid that my other sisters are also being stalked by bad people. That can't be happening, sabi ni Bettina. Ire-report agad namin. Pero ma'am, actually may isa pa pong may balak na maging masama sa inyo. Nagulat si Bettina. Oh, so, hindi lang isang tao, ha? Itong babaeng ito ay may kasamang lalaki. We are still in search. We meant to keep you safe. But this woman is very agile. Thank God, you are now with us. Lady Bettina, please stay close. Let me carry you, sabi ng mga bodyguard. Nasa red zone ang lokasyon ngayon. Hindi namin alam kung gaano karaming masasamang tao ang talagang humahabol sa iyo. Maaaring higit sa 2, kaya kailangan naming siguraduhin na ligtas ka palagi. Nakikiusap kami sa iyo na huwag tumanggi. Ito ang aming tungkulin, sabi ng bodyguard. Nag-aalala sila na si Bettina ay magmamatigas at tumanggi tulad ng dati. Pero lumabas, tumango si Bettina. Sige, hinayaan niya ang sarili na madala. Samantala, agad namang nagbigay ng balita ang kanyang mga bodyguard kina Steven at Camila tungkol dito. Agad na tumayo si Steven. Actually, nakikipag-meeting siya sa kaibigan niya para pag-usapan ang mega project nila. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa bodyguard na nagbabantay kay Bettina at nakatanggap ng masamang balita. Nagulat si William. Nagtataka siyang napatingin kay Steven. I will be there. Alagaan mong mabuti si Bettina. Huwag mo siyang hayaang masaktan kahit kaunti, sabi ni Steven. Anong nangyari? Tanong ni William. Matalim ang tingin ni Steven. As expected, hinahabol nila ang mga anak ko. At ang una nilang target ay si Bettina. Kailangan kong pumunta sa kinalalagyan ni Bettina ngayon. Nahuli na ang isang kriminal. May 2 taong pinaghihinalaan. At ngayon hinahanap pa rin ang isa, sabi ni Steven. Tumango si William bilang pag-unawa. Sasama ako sa iyo, sabi ng lalaki. Sekretarya mo, hayaan mo siya at ang secretary mo na ituloy ang usapan natin kanina. Mamaya notify the results for approval. You understand? Tanong ni William sa kanyang sekretarya. Sige sir. Pagkatapos noon ay nagmamadaling umalis sina Steven at William. Na-notify na rin si Camila, agad siyang sumama kay Riley. Mommy, okay lang naman si Bettina diba? Tanong ni Bayor. Siya nakaramdam ng labis na pag-aalala sa kalagayan ng kanyang kapatid. Umiling si Camila. Ayos naman ang ate mo. Fair na. Bumaba ng sasakyan si Camila at agad na binuhat si Riley. Napaka-protective niya ngayon. Medyo magulo ang sitwasyon sa labas. Mayroong ilang mga pulis. Isang salarin ang naaresto at nasa sasakyan. Hindi nagtagal, dumating si Steven kasama si William. Camila, tawag ni Steven. Tumakbo si Steven at agad na niyakap si Camila. Alam niyang magulo talaga si Camila ngayon. Kaya naman, sinubukan ni Steven na pakalmayan si Camila. Everything will be fine. Bettina is safe, bulong ni Steven. Hinalikan din ni Steven ang noo ni Riley. Huwag ka rin matakot, okay. Hihigpitan ni Daddy ang bantay, sabi ni Steven. Tumango si Riley. Naniwala talaga siya sa sinabi ng kanyang ama. Dahil laging tutuperin ni Steven ang pangako niya. Papasok ako sa loob para makipagkita kay Bettina, sabi ni Camila. Tumango si Steven. Keep her company. Dapat stressed si Bettina ngayon. We have to support each other, okay. Pagkapasok ni Camila, kinausap ni Steven ang mga pulis. Nakita niya ang salarin sa sasakyan. Ang maliit na babae ay tumingin sa kanya nang walang anumang takot. Ang ikinagulat ni Steven ay tinignan siya ng babae nang nanghahaman. Kahit ngumisi sa kanya.
Pero sa sumunod na segundo, alam na ni Steven kung bakit ngumingiti ang babae. Nang magsalita ang babae ng tahimik. Kami ay mamamatay. Iyon ang kanyang sinabi. Noong una, sobrang nalilito si Steven sa ibig sabihin ng babaeng ito. Pero nung may tinuro yung babae, agad na umirap si Steven. Kayong lahat, lumayas kayo dito. May pasabog ang babaeng ito. Sigaw ni Steven ng napakalakas. Hinailan niya si William palayo sa sasakyan ng pulis. Paulit-ulit na sigaw ni Steven na nagbabala sa mga taong nagsisiksikan sa sasakyan na maghiwa-hiwalay na agad. Dahil nakita ni Steven na anumang minuto ay sasabog na ang pasabog.